Ang impluwensya ng kanyang ama, na si Fred Trump, ay mahalaga sa paghubog kay Donald. Ang mga aral na natamo niya rito, ay naging pundasyon ng kanyang hinaharap na tagumpay. Samantalang ang kaanasan ni Donald sa military boarding school, ay nagbigay sa kanya ng disiplina, na naging batayan sa kanyang pag-unlad sa negosyo, at sa kanyang buhay pampolitika. Mahalaga ring banggitin na ang pag-brand ng kanyang kumpanya, bilang Trump Organization, ay isa sa mga unang hakbang ni Donald, na nagbukas na mas maraming oportunidad sa industriya ng real estate. Kasabay nito, ang kanyang mga koneksyon sa politika, lalo na ang impluensya ng kanyang ama, ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon makakuha ng mga pahintulot para sa pagbuo ng mga proyekto, na nakadagdag sa kanyang pag-unlad bilang developer. Hindi lamang siya nakatuon sa mga proyekto, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang positibong imahe sa media. Naging tanyag siya sa mga talk shows na nagpalakas ng kanyang reputasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo, patuloy na nagtrabaho si Trump sa kanyang mga plano at hindi nagpasurrender. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay daan sa kanyang muling pagsikat sa industriya. Gayunpaman, ang pag-alis ni Trump sa kanyang mga plano para sa Television City ay nagdulot sa kanya ng pagkabigo, na nagresulta sa paglipat niya sa ibang negosyo tulad ng Trump Shuttle. Ang pagkabigo ay nagbigay daan sa kanya upang mag-isip ng mga bagong estratehiya. Ang kanyang aklat na The Art of the Deal ay nagtagumpay at nagsilbing daan para sa kanyang hinaharap na karera sa politika, na nagpakita ng kanyang kakayahan sa negosyo at sariling estilo ng pamumuhay. Sa kabila ng pagkakaroon ng yaman, nahahap si Trump sa matinding problema sa pananalapi noong dekada 1970 kung saan ang pagsasama ng kanyang personal na tatak at mga utang ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Malaki ang epekto ng mga pagsubok sa negosyo ni Trump. Nagdulot ito ng malaking utang at nagbunsod sa kanya na ibenta ang kanyang mga ari-arian, na nagkaroon ng matinding problema sa pinansyal na nagresulta sa pagkalugi ng kanyang mga negosyo. Mahalaga ang kanyang backstory sa pagbuo ng bagong reputasyon. Ang pagbibenta ng development rights ay naging daan sa kanyang muling pagbangon at pagbabago ng kanyang imahe. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagbigay inspirasyon kay Trump na muling pag-isipan ang kanyang mga susunod na hakbang. Bagamas siya ay nagdalamhati, ginamit niya ang pagkakataong ito upang mas makilala ang kanyang sarili. Dahil sa pag-aalala ni Trump sa kanyang ama, naging matindi ang kanyang pag-iisip kung tatakbo siya para sa pagkapangulo. Ito ay nagbigay dayan sa kanyang ambition sa politika. Bilang karagdagan, ang impluensya ni Ross Perot sa politika ay nagbigay inspirasyon kay Trump. Ang kanyang mga ideya ay nagbukas ng pinto para sa mga independenteng kandidato. Ang matagumpay na palabas na The Apprentice ay nagpalakas sa reputasyon ni Trump. Naging platform ito para sa kanyang brand at takilala sa buong mundo. Ang pagkikita ni Trump at Bannon ay nagmarka ng simula ng bagong yugto sa politika ng Amerika. Ang kanilang talakayan ay nagbigay ng bagong pananaw sa mga isyung pampolitika, lalo na tungkol sa Sina. Ang pagnanais na labanan ang mga bailouts at corporate welfare ay nagbigay inspirasyon sa Tea Party movement, na nagbukas ng pinto para sa mga bagong leader na lumabas. Sa kabila ng pagkapanalo ng Tea Party sa 2-0 midterms, nawalan ng pagkakataon ang mga Republican na makahanap ng tamang kandidato, na nagbigay daan sa pag-usbong ni Trump bilang bagong boses sa Republican Party. Ang kanyang pagbabalik sa politika ay simbolo ng pagbabago na hinahanap ng mga botante. Ang kanyang pananalita ay nagbigay ng pag-asa sa mga naunsyaming Amerikano. Dahil sa kanyang charisma at pangalan, naging matagumpay si Trump sa pagkuha ng atensyon sa mga isyu tulad ng kalakalan at imigrasyon, na naging mahalaga sa kanyang kampanya. Gayunpaman, nag-alala ang mga tradisyonal na Republican kay Trump dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga imigrante. Ngunit patuloy siyang umakyat sa mga botohan at nakakuha ng suporta mula sa mga botante. Si Trump ay nakakuha ng malaking bentahe sa mga delegado. Nanalo siya sa 41 sa 56 na primary contests, na nagbigay daan sa kanyang nominasyon sa partido. Maliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ni Trump at Hillary Clinton. Isa siyang real estate developer, habang si Clinton ay isang bihasang politiko, na nagbigay diin sa kanilang magkakaibang estilo ng pamumuno. Si Clinton ay naharap sa mga isyu ng seguridad ng impormasyon at mga email na na-hack, na nagbigay ng pagkakataon kay Trump na atakihin siya sa kanyang personal na etika. Ang muling pagbubukas ng investigasyon ng FBI sa email ni Hillary Clinton ay nagbigay diin sa tensyon sa kampanya, na naging huling sagabal sa kanyang kandidatura. Sa kabila ng pagkapanalo ni Trump, siya ay nakakuha ng halos 3 milyong mas kaunting boto sa kabuuan. Ngunit nagtagumpay siya sa mga estado na kailangan niya upang manalo. Ang pagnanasa ni Trump na patunayan ang kanyang sarili ang nag-udyok sa kanya na tumakbo para sa pagkapangulo, na nag-ugat mula sa kanyang mga karanasan at mga pagkasiya noong dekada 70.